the 2023 season of the V-League Collegiate Challenge, where it all started. We are in our second of two matches for you in the women's division of the preliminary round, a single round robin where the top 4 teams move on to the semifinals. For match number 8, let us welcome from the UAAP, our University of the East Lady Red Warriors. And from the NCAA, our Mapua Lady Red Cardinals. We shall now have the official warm-up at the net.
Nicole is back dito po sa Philly. Quite a rally we have here between these two lady squads. Hey, Dambola, going sa likod, and that's it. Timing is everything talaga. Big lang! And that is the score. Oh! Pinalo. And the crowd here pumped. This is where it all started. It's going to be our second match for the day dito sa pagpapatuloy ng mga aksyon dito sa V-League Collegiate Challenge 2023 coming to you from Paco Arena here in the city of Manila. My name is Jay De La Cruz together with JB Sumagkasihay. Kate Reyes will be joining us a little bit later on, and it's time for the UE Lady Red Warriors Mapua Lady Cardinals matchup, JB. Kung kanina, FEU ang unang nakakuha ng panalo, ng pangalawang panalo. Ngayon, ito hahanapin naman ng UE at Mapua kung sino ang kukuha ng pangalawang panalo para sa kanila. Lalo kung makikita natin sa ating team standings, UE Lady Red Warriors galing sa panalo. So far unblemished, Mapua getting a hard-fought win in their previous game na umabot pa nga sa 5 sets. You can see UE gustong samahan ng FEU sa pagiging 2-0. Mapua naman gustong umangat dito sa ating team standings. Lalo nga't ang usapan dito single round robin elimination lang to, JV. At lalo na alam natin na nanalo ng 5 sets etong Mapua. So makakakuha sila ng 2 points. Still, sa dulo, mararamdaman mo rin na yung 5 sets is mabigat. Totoo yun. Kaya... At ngayon, naabangan natin kung magpa 5 sets tayo today. Pero oras muna pag-usapan natin ito. Nakikigulo na si Noel Sara dito. Excited ng mapanood itong laban na ito. Pero eto nga, nakikita natin on our screen, UE, usual na gagawa yung Casitong Gallo tsaka yung Jelle Gajero. Pero malaking bagay kung yung mga ibang players, lalo yung middle nila, gagana at ma-activate din. Tulad nga itong nangyari kay Riza Nogales on your screens right now. Best player nung kanilang huling laro, 8 points ang ginawa. Hindi man siya yung pinakamataas na puntos, pero yung efficiency na pinakawalan neto ni Riza Nogales at kumuha pa ng 2 service ace that game. Diba? Ang bigat na confidence booster para sa team nila na hindi lang etong 2 Donggalio at Gajero ang aasahan. Lalo na total, nandito na tayo sa usapang middle blocker. Pati sa Mapua, they rely heavily doon sa kanilang starting middle blocker dito na si Nicole Ong. Where Nicole Ong goes, this team will go kung saan man siya pupunta. Alam naman natin na veterano na. Veterano na talaga. Marami ng experience at buo yun. Etong gusto ko dito sa kay Nicole Ong is buo yung loob niya. Pagpasok niya na court na alam niyang leader. Leader siya. Yun yung attitude na meron to si Nicole Ong. Sigurado mamaya, throughout this game, mapag-uusapan natin, bakit nga ba mahalaga ang mga middle blocker? Yan ang tututukan natin dito kapag nag-umpisa na ang laban ng UE Lady Red Warriors kontra Mapua Lady Cardinals. Sa pagbabalik, opening serve na po. This is the V-League Collegiate Challenge 2023.
National officials for this match. First referee, Mr. Paulie Sanchez. Second referee, Mr. Erlindo Eusebio. Let's call on our starting lineup from our Lady Red Warriors of the University of the East. Let's begin with our team captain. She wears jersey number 12, Kizzy Madriaga. At number 3, Mary Christine Ecalia. Wearing jersey number 7, Chelaika Faye Gajero. At number 9, Cassie Monique Dongallo. Number 11, Keisha Marie Famulagan. And number 19, Riza Nogales. Starting libero is number 4, Dea Pauline Villamor. Head coach. Sitting in as head coach is Dr. Obet Vital. Calling on our Mapua University Lady Cardinals. At number 2, Raisa Janelle Ricablanca. Wearing jersey number 7, Princess Julina Barbiera. Number 8 is Trixie Gohol. Number 9, Roxy De La Cruz. Number 11, Aliana Nicole Ong. Number 18, Hannah De Guzman. Starting libero is number 20, Vanessa Basbas. Head coach, Mr. Clarence Aying Esteban. Starters on the floor, you can see on your screens para sa UE. Halos wala naman magbago. It's Kesha Pamulagan who will be starting. At the other side, Dea Villamor ang starting libero. Si Angge Reyes naka-uniforme para sa UE. Samantala sa Mapua naman, usual lineup on the floor. Raisa Ricablanca nagkakaroon ng exposure dito sa side ng Mapua. Siya yung masasabi natin, relatively rookie dito pero binibigyan ng pagkakataon ni Coach Aying to shine. Ito yung diskarte to ni Coach Aying na kailangan niyang sumubok ng kung sino yung pwedeng ilaban. Kasi para pagdating ng pinaghahandaan talaga nilang tournament, meron siyang bubunutin na alam niyang ready. Oo. At isa pang masasabi nating iba dito sa UE ngayon, ang pinakilala kanina ni Coach Mac Gapuela na head coach ng UE, wala si Coach Jerry. Kasama siya sa team building, masasabi natin ng St. Benil na nasa Hong Kong. Sitting in for him, of course, is Dr. Obet Vidal. Nakikita natin si Dr. Obet na eto talaga nanggaling sa kanya itong mga ibang players dito yung core. In the meantime, things are now underway. Riza Nogales, unang palo kagad sa kanya binigay. On the other side, almost working for Hannah de Guzman, and it worked. First point for Mapua. Buena naman ng puntos yun para kay Hannah. Tsaka makikita mo yung setting neto ni Gohol. Yung opposite niya, si Hannah talaga yung unang hinanap niya. Kasi sabi ko nga sa'yo kanina, no previous game natin, na opposite na yung nagiging main attacker ngayon. Gajero was dug right there. Ricablanca. Back-to-back points for Mapua. Ang nipis ng cross-court na yun. Ang nipis ng cross-court na yun. Nakikita, double block. Umabang agad sa drop ball. Doon, si Gajero. Pumasok agad dito, kaya nawala ng tao doon sa pwesto niya. Make no mistake about it, big contributions from Raisa Ricablanca back in that 5-setter game against LPU. But in the meantime, first point of the Lady Red Warriors. It's Tin Ecalia now serving. Donning a new jersey sa collegiate volleyball career ni Tin Ecalia. In the meantime, Nicole Ong, ayan. Ito na yung pinag-uusapan natin. JV. 3 points for Mapua, 3 different attackers. May De Guzman, may Ricablanca, tapos ngayon, Nicole Ong. Niready yata talaga ni Gohol yun. Tigi-tigisa muna kayo Pisa pa lang naman. Look at that powerful hit from Jelly Gajero. De Guzman just sending it over. Candarapa. Gajero naman! Eto na.
makikita mo yung lutong ng palo ni Gahero. Yung cross-court niya, Great set from Madriaga. Saktong-sakto. saktong-sakto. Lusot talaga. Lusot na lusot. Papunta din sa zone 6. Rica Blanca at the middle. That one floated out. Napalakas lang. Hinahanap niya yung, nakita niya na walang tao doon sa area na yun. Pero makikita mo early on, the variety of the movements of the Mapua attackers. Iba yung pinanggalingan ni Rica Blanca kanina eh. Babs, nope. On the other side, ayaw pa rin. De Guzman, got it! Iba yung power. Iba yung power na lutong ng palo nito ni Guzman. Grabe yung De Guzman. Cross-court hit. Kita niya, wala talaga katao-tao dun sa kabila ni Risa Nogales. Lahat na yata agad na bigyan ng bola nito ni Gohol eh. That one went out for Jelaika Gahero and Mapua. Early on, 5-3 advantage kaagad. So you can consider if your coach Aying Esteban, good start to ah. Good start talaga yan, lalo na buo yung loob nila na yung nilusot ba naman nilang laban na 5 sets. Kung hindi ka ba naman makakuha ng kumpiyansa doon. Risa Nogales will get that point off that over-reception. Nagkailangan lang talaga si Barbiera doon. And napag-usapan nga natin kanina back in the first game, yung mga ganong sistema, pag yung bola pupunta sa net, meron ding practice dyan eh. May drills para dyan. Oh, misreception. But great save coming from Vanna Basbas. Here comes Famulagan. Nilusutan yung dalawang blockers. Yan si Barbiera at saka si De La Cruz. Slide play. Medals activated here for Coach Obet. We're tied at 5. Great serve coming from Risa Nogales. Roxy, ginawa na lang ng paraan. Madriaga to Famulagan. And puntos na raw ng UE. Kargado eh. Kargado yung service neto ni Nogales. Pinag-uusapan lang natin kanina na on their previous match, nakakuha siya ng 2 service aces. Nabate. Kaya kasabi ko lang, nakumuha siya ng 2 service aces. At eto na naman. Alam mo, kung nanonood si Coach Jerry ngayon, ite-text ka nun. JB naman. wag mo na nga i-mention. Madriaga will go to Famulagan again. UE is always making a conscious effort to start with their middles. Kanina, di ba? Kanina pinag-uusapan natin to si Nogales. Pero ito, yung presence naman ni Famulagan ang nagpaparamdam. 3 puntos na kagad yun, ha? Gohol kay Roxy. Deflected. They go to Rica Blanca. Dug there by Madriaga. Ecalia setting it up. That one didn't work for Dongalio. Roxy. No, she was rejected. Binantayan ni Famulagan tsaka ni Escala. That connection worked right there. And it's UE sending us to our first technical timeout here in this match.
Magandang araw, Jay and JV. This is Kate Reyes reporting from the sidelines. A first time for everything ang tema ng bakbakang ito dahil hindi pa raw nagtatagpo naglandas ang dalawang koponan. Sa panig ng UAAPT MAP or MAP na nangangahulugang mental, attitude, and physical aspects ang kanilang game plan. Big boost sa Lady Red Warriors ang pagdating ng California Academy recruits na sila Casey Dongalio para mabuo sila prior to the big season. Sa Mapua naman ay depensa ang kanilang pinagtibay upang mas maging solido anumang mangyari kontra UE. JV. Thank you very much, Kate Reyes. Maganda yung sinabi sa Mapua na depensa ang tiunan ng pansin doon. Kasi nga naman, if you go back to that 5-setter game against Lyceum as Roxy De La Cruz got rejected again, ang daming nakakapuntos sa side ng Lyceum na napakadali pa. Yung Jaja to lang nakapuntos ng maayos. Actually, Venice Busan had the time of her life sending it to her teammates dahil nga, lahat sila nakapuntos doon. Nakadiskarte talaga ng maayos eh. So, etong game na to is offense versus defense ang mangyayari. Eh kaso, when their last play, depensa ng UE ang nangibabaw. Solid pa rin yung kombinasyon ni Famulagan tsaka ni Tin Ecalia on that front line. In the meantime, Gohol, Roxy De La Cruz, part 3, wala pa rin. Madriaga to Gajero, that one is good. Mapaharap, mapalikod. Gumagawa na ng paraan na ito si Gajero. At nag-iipon ng atake itong UE. Check out, displayed right there. Sa California Academy pa lang, yan yung gusto mong makita kay Jelly Gajero. Yung form eh. Talagang tumutupi sa ere. Oo. Talk about the fundamentals of it as that attack from Babiera went out. Papasok dito si Therese Manalo. But again, going back. Tinuturo yun ng mga individual coaches eh, no? If you stick with the fundamentals, kuwang-kuwa mo, di ba? Everything will come along eh, di ba? Yung lakas, andun. Yung lakas, andyan. May execute mo ng maayos kung yung basic yung fundamentals mo, maayos. Kasi alam naman natin na walang instant eh. Alam natin na lahat yan dumadaan sa proseso. So, start ka sa basic. Therese Manalo with a serve right there. Dongalio got blocked. Second try, Ecalia, wala pa rin. De La Cruz still can't find her mark. Hindi pa rin talaga mabuwag yung kombinasyon dito ni Pamulagan tsaka ni Ecalia. We'll talk about Roxy De La Cruz. You would understand where she's coming from. She had 15 points in that Lyceum matchup. Siya rin yung isa sa kumamada sa opense. Samantala, Gajero, nahihirapan pa rin ang mga libero ng Mapua kung paano nila mareresolva yung mga atake ni Gajero. And Coach Aying will try to address with this timeout right here. Let's try to listen in. Walang problema. Ba't hindi natin matake ng quick? Bakit yun ang nangyayari? Tapos, yung galaw natin, napakatipid na tipid, napaka-stiff naman. Wala naman tayong pinangahawakan dito. Maglalaro lang tayo dito ng maayos eh. Para na tayong nalugi ng isang set sa ginagawa natin. Diba? Pinalitan nga natin, pinalitan yung nasa loob. Hindi recover nyo naman yung galing doon sa labas. Kaya naman mag-recover doon sa loob. Kaya nga natin pinapalitan yun para maka-recover tayo. Ganon din gagawin natin doon sa loob. Di wala rin. Guys, isa-isa lang kasi. Kalma lang. Masyado tayo. Gusto ko yung parang nalugi. Diba, at least pinaparamdam na agad ni Coach Aying na kumilos kayo. I-relax nyo lang yung sarili nyo na hindi yan yung kayo. Kasi mahirap naman yung nag-uumpisa pa lang kayo. Yung kilos nyo, ang ganda-ganda ng umpisa eh. Lahat naka-atake, tapos nung nagkaroon ng momentum tong UE, bigla nang tumigas. Nahirapan, nag-stiff na yung kilos ng Mapua. Pwede tayo maglista ng mga quotable quotes dito, no? Isa na to kay Coach Aying Esteban. Para kayo nalugi. Tapos parang yung may telepathy gamitin nyo. Oo, di ba? Oh, what a hit right there! Bomba UE. Yun talaga, bomba UE ang pinapakita doon ni Gajero. For lack of a better term, namamiesta na dito si Gajero. Pinagpapiesta niya yung mga sasalubong ng palo niya. In the meantime, nagkagulo si Gakula at saka si Gohol on that coverage.
Yan yung sinasabi ni Coach Aying, na napansin niya talaga na maglalaro lang kayo. Bakit niyo masyadong pinipressure yung sarili niyo? Papasok ba dyan yung intimidation factor? Can't say Feel ko din, mas pwede, oo. Pero mas nawala yung nila yung communication nila sa isa't isa. Okay. Kasi tulad ng last situation na hindi nagkaintindihan yung setter, si Gohol at si Gakula. Kumbaga, wag muna kayo magkakanya-kanya, no? Mag-usap pa rin. Usap pa rin. Constant communication pa rin. Ecalia. No, got check right there. Great dig coming from Gakula. One more time. Nando na si Kabadin. Rica Blanca, finally. Basta nasa harap si Raisa, sige, ibigay mo sa akin. Eto na. Damihan mo na yung bigay mo sa akin. Gagawan ko na ng paraan to. Kahit na ang nakabantay pa sa akin, handyan si Riza Nogales. 10 serving 15. Sharp serve. That one did not materialize for Trixie Gohol, as that service error will send us to our second technical timeout. 16-10 lamang ang UE. Back at us here inside Paco Arena, Jay De La Cruz, JV Sumagaysay, Kate Reyes, and you can see the team standings right now. 3 na lang ang undefeated dito so far. UE, of course, looking to keep that unblemished record. Mapua, gusto ng back-to-back wins. Siyempre, kaya hahanapin na nila yung parehas na pangalawang panalo nila. Paalala, top 4 lang ang kukunin dito diretso sa semifinals. At lumutang ang palo ni Gregshel Kabadin. Nagpapaikot na ng tao si Coach Aying. Pasok agad si Teresa Manalo. Nako, misreception pa. Si Raisa Rica Blanca. This is now an 18-10 lead. Pasok din dito si Nadine Berses. Kasi yan talaga yung diskarte na kailangan din na kung nakikita mo na lumalayo na at hindi rin naman nakakakuha ng momentum yung player na nandyan, kailangan mong dumiskarte. Back-to-back aces for Tine Calia right there. And UE so far just having it easy here in set number 1. Same spot, different person. If you're Mapua, di ba lumabas yung mga starters kanina, no? Pagkakataon sigurado nila to loosen up a bit As that one is good for Gregshel Kabadin, ang Reyes mukhang misaligned pa doon. O mali yung basa, ika nga. Mali yung basa. Pero kasi kung makikita mo naman na, dulong-dulo rin naman. Oo. Dulong-dulo na. Halos yung puting linya na ang tinamaan ng palo na yan. Nicole Ong, she's now in the back row. Si Nogales ang nag-set. Opportunity for the Lady Cardinals. 1-2 kagad. Roxy, no. Risa, mababa yung set. Nakabuela sa kabila. That one didn't work for Kabadin. Madriaga, back row. Ecalia, baba ng set. Mababa. Alam ni Ecalia na mababa Pinalo na lang din talaga niya. Tsaka kita mo rin nagmamadali si Ecalia. Hinabol niya yung bola. Pag ganun, anong sasabihin ng coach mo? Off-speed mo na lang, drop mo na lang, di ba? Bawi na lang sa depensa. Bawi din. Ayun, nakabawi. Finding the open spot right there. Riza Nogales, not a problem. Ang daming takbuhan ni Madriaga. Tatakbuhan mo yung Gahero, yung Tunggalyo, meron ka pang Nogales. Diba? At ito na pag-usapan nga natin yung pregame The importance of activating your middle. Dahil sige, meron kang on one time, meron kang Ecalia sa kaliwa, meron kang Gahero sa kanan, di ba?
So magkakaroon ng problema yung depensa mo kung kanino ba ibibigay, lalo na kung gumagana yung middle mo. As you can see the appearance here, pumasok sa loob si Daranyeva. Yung Pamulagan. Isa pa yun. At saka yung Nogales, talagang nagpe-perform. At makikita mo yung height nila. Ang tatangkad. Ayan na naman! Speaking of Nogales, grabe. Yung reach niya, yung talon niya, and yung connection niya kay Madriaga. Sabi nga natin, ito yung core na meron si Coach Abet. Upo muna si Kay Pamulagan, pasok. Ito si Lia Pelaga, another veteran of this Lady Red Warriors team. Binibigyan ng exposure ni Coach Abet. Oo. Kabadin, nope. Madriaga, Togahero, back row! Look at that swing, Jay. Grabe. Parang nasa front line. Tumalon. Parang Cici Rondina yung nakikita ko ngayon. Parang Cici Rondina. Ganyan na ganyan si Cici nung nag-umpisa. It's actually a fantastic comparison right there, but Riza Nogales just overshooting the mark right there. Somebody's coming to come in for UE. Upo si Dongallo, Casey Balingit entering the match here. So it's now starting to become a mixture of the rookies and the veterans, ha? Kasi yung setter mo dito, rookie. Rookie din. Tapos meron kang Casey Balingit na holdover dito. Di makadiskarte si Therese. Gahero, just sending it over. Wala na sa forma pero hahambalusin pa rin talaga. Play goes on. Isa pa. That one was check. Puntos yun para kay Casey Balingit. Na-enjoy niya yung puntos na yun kasi akala niya, though inside pa rin naman, pero nagamit niya yung kamay ng mga blockers. 23 serving 14. Saan pupunta ang Mapua? Manalo rejected again, but that ball went out. That's a point for Therese Manalo. Another substitution. Mukhang pinalitan na ni Doc Opet yung mga starting line. Total line. Ginamit yung buong substitution just to replace all players. It's now Fernandez. Din the setter. Naiwan lang talaga si Gahero. Para merong exposure yung lahat ng player. That's a missed reception coming from Dea Villamor. That would be an ace coming from Therese Manalo. Mga 8 ace ang kailanganin nitong Mapua. Bawal magkamali eh. That one went out. And UE now at set point. It's going to be Casey Balingit serving. Matatapos na ba ang set 1? Sabi ni Nicole Ong, hindi pa! Hindi papayag. Hindi papayag yung Nicole Ong. Alam natin na veterano na yan, na sa kanya mo ibigay yung mga puntos na kinakailangan nyo na para makahabol kayo, gagawa niya ng paraan yan. At kailangan may baunin kang sort of momentum, di ba? Going into set number 2 as Gahero finishes everything here in set number 1. Grabe. Kung merong cherry bomb, Rondina, meron naman ngayon, Jelaika, Bomba, Gahero. Sinabi mo na to kanina eh. Bomba! UE! Bomba, UE. What a way to close set number 1 here. In a matter of 20 minutes, nagkaroon tayo ng panalo sa ating set number 1, 25-17. What exactly happened? Hannah de Guzman. Actually, the first 4 or 5 points, palitan lang to eh. Up until that Jelaika Gahero bomb right there. Grabe, nagpakawala talaga yung Gahero. Mapaharap, mapalikod, wala na sa forma, papaluin niya pa rin yan. And the thing is, Casey Madriaga, parang nabigyan niya ng puntos lahat ng mga attacker niya dito nitong set number 1. And that is the thing that this entire UE team looks forward to bringing into set number 2. Ano kaya ang sagot ng Mapua? Set number 2 sa ating pagbabalik.
Back inside the Paco Arena, J. De La Cruz together with JV Sumagaysay who has the numbers right now. JV talagang 14 attack points, ha? Grabe yung pinakawalang atake netong UE. Na karamihan dito sa pinuntos na to, sigurado na galing kay Gahero. Pero well-distributed pa rin yung ginawang diskarte ni Madriaga. Kung titignan naman natin, yung black points, pinangunahan yan ni Pamulagan at ni Nogales. Service aces, dyan halos pantay lang din, lamang lang ng isa. Pero yung errors, same lang din. Lumamang talaga sa atakihan etong UE. Nang ibabaw ang opensa kesa sa depensa na sinasabi kanina ni Coach Ay. Eksakto. Yung atake pa rin ang naging dominante dito. Si Kate Reyes may kwento sa atin tungkol sa mga attackers nitong UE. Go ahead, Kate. The chemistry is too hard not to notice between the Lady Red Warriors kahit marami-rami ang rookies nila. The reason, they go way back. Isang halimbawa ang power duo Casey Dongallo and Jelaica Gahero na going 7 years nang magkasama. Ibinahagi nga ni Dongallo na pag kilala mo ang teammate mo ng sobra, tinginan pa lang alam na. Kitang-kita nga natin yan dito sa opening set. JV. Yun yung masaya doon. Isama mo na Kate si Kissy Madriaga, di ba? Malaking factor na yung amo yan eh, di ba? You know this so well. Tinginan na lang. Tinginan na lang, alam mo na ang gagawin. Pero ito, kung last game nila, si Nogales na nakakuha ng 2 service aces, ito naman ngayon, si Pamulagan. Back-to-back service aces. By the way, fantastic story coming from Kate Reyes right there. Maraming salamat. Kandara pa ang opensa ng Mapua. Saan pupunta si Madriaga? Ecalia, yes! Pero grabe yung 7 years, no, Jay? 7 years na talagang buong-buo na. Talagang kayo yung core. Grabe yung atake nito ni Ecalia. Isipin mo, kayo ni Coach Oji, halos hindi lang 7 years na kayo magkasama, no? Oo, nag-start kami 2014. Almost 10 years na rin. Mahaba-haba na yung pinagsamahan namin. Simula ng UST, national team, club teams. Sa Spikers Turf din, magkasama kayo. So lahat na narinig mo sigurado kay Coach Oji Mamon. Oy, may laro sila mamaya. Matindi yung kalaban nila mamaya. Enyo, makakaharap nila. Ito yung championship last year dito sa V-League. Samantala is just Mapua finally getting a point. Saan pupunta si Madriaga? Ecalia na naman! Gising na yung UE. Gising na at gustong magpakawala ng napakaraming bomba ngayong araw. Yung blockers doon, triple blockers pero nag 1, 2, 3 eh, di ba? Na hindi nabasa ng maayos ni Nicole Ong. Kasi kadalasan, as a middle blocker, kailangan nagre-react at nakikipag constant communication kayo dun sa sa dalawang gilid mo na umikot. So alam mo kung ano yung kukunin mo kasi ine-ensayo nyo yan. Once na umikot, alam mo na yung papatong, yun yung kukunin mo. And my goodness, everything's just working right now on the side of the Lady Red Warriors. Parang kahit siguro si Kate Reyes, pwede na mag-uniforme ng UE ngayon. Mabibigyan rin siya ng punto si Kissy Madriaga. Kung ganyang kagaling na setter, sigurado. At sigurado ako, magaling na attacker din yan si Kate. Napangiti tuloy si Kate. Napangiti. Parang gusto niya subukan. Oo. In the meantime, that attack from Jelaica Gahero went out. Something, if anything, yun yung gusto mong, if you're Mapua, you would want to build on that. Pero nasa likod niya si Nicole Ong, but she produced an ace. Walang bibitaw. Huwag kayong lalayo. Hindi pwedeng lumayo yung puntusan natin. Mararamdaman mo, alam mo yung kahit galing kayo sa talo na set, pero kailangan mo mag-perform, kailangan mo mag-contribute para mabigyan ng momentum yung team nyo. Ano yung tinatawag doon habang nakapuntos to si Riza Nogales? That short-term memory must appear. Lalo dito. Actually, yun yung pinakamahirap gawin dito sa volleyball. Kumpara sa basketball, sige, may habang oras. Pero dito sa volleyball, in just a matter of 3 minutes in between sets, kailangan kagad eh. 0-0 mentality. Oo. Hindi ka pwedeng maapektuhan. Kasi sa volleyball, paunahan makakuha ng momentum. Tulad nito, bumubuo na
ng kumpiyansa at momentum etong Lady Cardinals. Especially if you're Roxy De La Cruz. You had a great offensive game in your previous match against Lyceum. Ngayon, hindi mo pa nakukuha yung rhythm mo eh. Kasi previous match nila, makikita mo na nakakuha ng 13 attacks etong si Roxy. Pero first technical timeout muna tayo. UE now ahead 8-5. Back at us here inside the Paco Arena. Second match of the day na po tayo sa ating Wednesday quadruple header. Ateneo, nakikita na natin dito. Nagre-ready na. Kalaban nila mamaya, San Beda University Red Spikers. Nakita ko na rin si Coach Ariel kanina. Oo. And just a reminder, this is the debut match of Ateneo. Mamaya sa ating third game. Men's division naman tayo. Back to live action, Pamulagan. She got dug for the meantime. Nevertheless, she'll get that point matapos gibain ng Mapua ang ating mga A-boards. Talagang literal na nagiba. Literal na nagiba. Yun yung tinatawag na ibang mga coaches na when you activate the middle, ang laki ng tsansa na magkakagulo yung depensa ng kalaban making it difficult for the other team to set up in transition. Lalo na pagka mga transition, yung mga balikan ng bola na yan. Pag ina-activate mo yung middle dyan, mapipilitan yung middle ng kalaban na magbasa. Kasi once na open, opposite, yun yung mga binibigyan mo, mas madaling mag-react, mas madaling maka-double block para sa mga middle ng dumedepensa. In the meantime, that's a point from Roxy De La Cruz. Hinabol pa ng dalawa. Ready naman ang kunin yung second ball eh. Hindi nga pala tayo kasali dito. Kukunin, kala ko nga si set mo na papaluin na quick set agad. Oo. Samantala, that one was blocked, says our referee. Play goes on. Dongallo will get a point. Combination play. Kahit sino na yung paatakihin mo gumagawa talaga ng paraan. 6 serving 10. Or rather, 10 serving 6. It's UE. Serving that time, Gohol. Punta di kay Rica Blanca. Bantay sarado. Andun talaga lagi yung Ecalia at Pamulagan. Yung tandem netong dalawa, pagdating sa net defense, makikita mo ang laki ng impact nila. Pagdating sa depensa, mas pulido, mas mabigat mas mahirapan yung kalaban dumiskarte. Great take from Angge Reyes. Gahero na naman! Grabe yung swing. At makikita mo yung diskarte ni Madriaga na ibigay mo dito. Kasi handito si Gohol, andito yung setter, mas maliit na blocker, padaanin niya, hayaan mo na yan si Gahero dumiskarte. Kandara pa opensa ng Mapua. Ecalia got rejected pero pinatama lang dun sa blocker. Putos yun para kay Tinecalia. And Coach Aying, he has seen enough already. Tumawag siya dito ng timeout. Let's listen in. Tayo Kaya ka nga naandyan Kaya nga kita nilagay dito Para sa ganun Tapos ganun lang gagawin mo. Nasaan yung tulong mo? Asa nung kailangan ka namin doon? Wala. Ganun lang kalambot yung gagawin natin. Diba? Okay na ako nang pinalo mo ng malakas na block, di okay na ako. Kaso bibitinin mo, tapos ilalagay mo ganun, kakainin naman talaga ng depensa yung palo mo. Yun na ba yun? Kaya mong ilabas dito? Kasi kailan mo ilalabas yan?
Diba? Sa ensayo, ang palo mo, ang hirap kunin eh. Bakit dito? Easy ball yung bola mo. Parang ka nakikipag-spike receive dun sa kalaban natin. Iyayin mo lang yung sarili mo. Tulak push mo lang yung sarili mo. Bawi ka, bawi ka. Yan, tama yung, kina-challenge lang. Very tatay yung approach nito ni Coach Aying na, syempre, hindi naman pwedeng bebabyhin ka lang eh. Nandito tayo, kumbaga, every game, gera na to eh. Kailangan prepared ka, nagpapakita ka ng rason para ipasok ka sa court, sa ensayo. Ang ganda ng pine-perform mo, tama naman siya sabi niya, para ka nakikipag-spike receive. Pero ngayon, eto, kailangan mong i-challenge yung sarili mo. Isa pa dito, as Jelaica Gajero scores on that one, kasi kung pupunta sa practice ng mga to, di ba, pagdating sa, lalo pag sa mga drills, di ba, lalo kung tatanggap ng palo yung mga yan, ang mga pumapalo yung mga coach, kasama sila Coach Aying eh, di ba? Oo, talaga. Another bomb. Atomic bomb. Ako yung napangiwi dun eh. Atomic bomb na ang pinakawalan neto ni Gajero. Pero yun nga, mabalik tayo kay Sige. Rica Blanca na siya talaga yung tinututukan neto ni Coach Aying. Kasi alam ni Coach Aying na kung ano ang potensyal netong batang to. Let's see if she will respond here. Second try, finally it's good for Raisa Rica Blanca. Some semblance of offense on the side of the Lady Cardinals. Nakakatuwa rin dito sa diskarte neto ni Gohol na kahit alam niyang napapagalitan na si Rica Blanca, ni Coach Aying, bibigyan ng reminders, hinahayaan niya, bumawi ka. Oo. At eto, yung diskarte neto ni Gohol na kailangan mo makarecover, kailangan mo ipakita kung sino ka. Parang nga naman, yung sinasabi dito, parang nga naman mag-stick sa'yo yung binilin sa'yo eh, di ba? Kailangan gawin mo kaagay. Just an errant serve right there coming from Babs. That will send us to our second technical timeout. Score natin 16-8 pabor sa UE. Back at us here inside the Paco Arena. JV, I must correct myself here dahil hindi pala mamaya ang debut game ng Ateneo. Kasi nagsilbi silang outlier nung linggo, nung piyesta ng Paco. Yung laban nila against EAC, yun yung 4 sets. Yun lang yung isang ng 4 sets do sa 4 na laban na yun. Yun yung hindi nag 5 sets pala. Hindi pa sila sumama, no? O, hindi pa sila kasama sa piyesta. Oh. So, later on, it's gonna be the second game of the Blue Eagles dito sa ating Collegiate Challenge. Ang kalaban nga nila mamaya, San Beda. Meanwhile, back to live action. Raisa Rica Blanca, talagang siya na binibigyan dito ni Trixie Gohol. Sa kabila naman, Cassie Dongallo, that one didn't work. Play goes on, Madriaga to Ecalia. Hindi lang ang Gajero, hindi lang yung Dongallo. Eto naman yung Ecalia. May baong bomba din. Masasabi natin, it's not just a one-woman, two-woman show. It's not just a California Academy show, so to speak, di ba? Naku po, yan na. Wala na. Ibabaw ng Blackers pinadaan. Hindi niya na kinailangan iiwas pa sa kaliwat kanan. Sa ibabaw niya na pinadaan. Sigurado ang sasabihin dito na diskarte sa mga libero na posibleng tumanggap sa mga palo ni Jelay Gajero as that drop work for Nicole Ong. Ang tamang forma doon, kailangan igitna mo yung sarili mo, no? Kailangan harangan mo. Harangan mo, oo.
Which is, masasabi natin, easier said than done. Oo. Kasi yung mga lalo na kung alam mong ibabaw na, powerball pa yung pinapakawalan. Samantala, new face on the floor actually for the UE Lady Warriors. That's Ash Cañete. Binigyan kagad pagkapasok pa lang, but too close for comfort on that net. 10 serving 18. That's Trixie Gohol serving. Over reception. Kabadin, nope. Madriaga to Gahero, sakto, nandun si Gohol. Shell again, nope. Madriaga, Gahero part 2 in this rally, wala pa rin. Ong, siya nag-set kay Raisa. Nandun si Villamor. Part 3, Butata ang inabot. Gahero versus Ong. Makikita natin, halos one-on-one na eh. Binantayan, alam na rin ni Ong na kay Gahero bibigay. Yun yung sinasabi natin kanina na bawat transition, kailangan makikita mo na ibibigay sa middle. Eh hindi na pumasok yung middle. Creative set coming from Basbas. Hindi gumana Gahero. Part 2 again in this rally. That one went off. And Mapua just got back-to-back points off a Gahero attack. Hindi lang basta back-to-back points ang kinakailangan netong Mapua. Iniwas eh. Medyo bitin yung set. Pinilit niyang i-cross court. Kaso, hindi niya nailusot. If you're Mapua, for sure you would want to save that one pagdating sa video session eh, no? Paulit-ulit, di ba? Masasabi niyo, kaya niyo naman kumuha ng mga malalakas sa palo eh. It's just a matter of doing it over and over again. In the meantime, Gahero, another try. Nache-check na siya for the past 3 points here. That one is good for Roxy. Ito na. Ito yung momentum na kinakailangan ng Mapua. At alam rin niya ni Coach Obet Vidal, napatawag siya ng timeout. Let's try to listen in with the huddle of the players. Jelay, killer instinct. Kasi pinoporsyento ka namin sa harap eh. So pag kumbaga kulang na ng killer instinct mo. Kapag tinaas yung bola, maganda naman yung pass eh. 1 up tayo, nagiging chain siya eh. I-cut na natin yung chain, ha? 1 good up, killer instinct, patay. 1 stop. Sa akin. Jelay, head muna. Head. And then, strength. Sa akin. Okay? Tara! Bomba! JV players only huddle. Hindi nakailam yung coaches. Yung coaches, hayaan mo silang mag-usap, hayaan mo silang rumisolba ng problema. Diba? Samantala, Bola.tv, our official live streaming partner. Thank you so much. Again, mapapanood nyo kami sa Bola.tv. Mapapanood nyo rin sa vleague.ph. Thank you for joining us sa mga nanonood sa atin dito. As Mapua mounting a mini rally here. That is an ace from Trixie Gohol. 5-0 run? Kung hindi ako nagkakamali. 18-9 yan kanina. Grabe. Or 18-10. Either way, Mapua is just rallying here, JV. Nag-umpisa yan sa diskarte ni Gohol na pabawiin si Rica Blanca. Correct. Dumiskarte na rin siya. Kumuha siya ng service aces. Nogales. Pinutol lang. Finally, stop the bleeding for the Lady Red Warriors. Ganyan talaga yan eh, no? Na kapag yung kalaban mo nag-uumpisa ng rally, in order to break that, you have to go to the start again. Treat it as like 0-0 tayo. As Rica Blanca scores, balikan lang rin sa UE. Starting the middle again eh. Diba? Pinagana na naman si Nogales. Tapos, kasi nababasa na. Puro kay Gahero binibigay eh. Tapos ngayon, eto, pinapabawi talaga ni Gohol. Etong si Rica Blanca. But that wouldn't help the cause of the Lady Cardinals. Narinig na naman ako, Jay. Kasi parang yari naman ako neto kay Coach Aying. Kikita kayo sa US din yan. Lagot ka. Huwag mo nang pansinin. Nakakabawi na nga. Oo. Over reception. Play goes on. Set up ang UE. Angge, Kisi, Riza. No. Isa pa, Riza. Finally, she dunked it. Alam mo, natawa siya, si Nogales, kasi alam niya nawala na siya sa balanse. Lumamang lang talaga yung haba ng galamay niya. Oo. Sa makatwid, iba na ang matangkad. Lamang na ang matangkad. Oo.
Just a soft serve from Jelay Gajero. Quick play! UE was caught off guard with that quick play coming from Nicole Ong. Perfect setup right there. Yan yung hinahantay natin kay Nicole Ong na dumami yung puntos nila. Kasi sabi mo kanina, kailangan i-activate yung middle. Pero etong si Nicole Ong, kahit hanggang dulo i-activate mo to, magiging effective. Samantala, that's Tere Tambasakan with a jump serve. Makakaset up ang UE. Cassie Dongallo got it. Yung combination play neto ni Madriaga. Kahit saan mapunta yung bola, merong, alam mo yun, yung kombinasyon nila, tuloy-tuloy. Tsaka yung tinatawag dito, it comes sa dance terms, yung choreography. Dahil sa combination play, walang natatraffic, walang nababangga. Wala rin nang aagaw ng palo. At nag-i-start rin yan sa magandang reception nila. That one went off. In the meantime, Jelay Gajero will get her first breather here in this matchup. Pasok sa loob si Claire Castillo. Mukhang nagamit na dito ni Doc Obet. 14 players, ha? Nakalaro na rin si Angge. Nakalaro na rin si... Itong mababanggit natin, si Lia Pelaga, napasok na kanina. As UE just 2 points away from taking set number 2. That is... Hey, kapos yung service ni Risa Nogales. Hindi na napalusot sa net. It's Mapua's turn to change personnel. Binalik na si Hana. Oo. Para maging 3 spikers. Hana de Guzman, it's Gwen Espiritu. Si Gwen Espiritu magiging setter dito. Hana de Guzman goes back to her position on the other side of the wing. In the meantime, that serve was way off. Tumama dun sa antena. And 8 service point or 8 set points at the disposal of the Lady Warriors. Mahaba-haba yan. Ilan yung habulin na yan ng Mapua. Pero eto pa, yung Madriaga. Siya pa magsaserve. Siya pa magsaservice. Sige. Ayan, nabati na naman tayo. Eto na naman. Kaya, ayoko nang pansinin ko sino yung napupunta sa service area. Hindi na pwedeng magkamali dito si Roxy De La Cruz and company. Ecalia finishes the set. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Ecalia. The attack points, they were just overflowing on the side of the Red Wars right now. Tin Ecalia, she got activated here in set number 2 in a matter of 22 minutes. Nakuha ng UE ang ikalawang panalo sa labanan ito. Let's look back on what happened back in that second set, JB. Pinagahan na talaga yung combination play. So, nung umpisa hanggang dulo, pinakinabangan talaga. At napakadami variation ng mga kombinasyon neto ni Madriaga. Ang dami niyang tatakbuhan ni Dongallo, Gajero, lalo yung Ecalia. Nung umpisa hanggang dulo, talagang napakinabangan neto ni Madriaga. Let's see kung ano yung magiging sagot ng Mapua dito. Looking for a victory, at least a set in this matchup. 2-0 na po lamang ang UE.
It's a 2-0 set right, 2-0 match right now here, dominated by UE. JB, ano ba nangyari ng set number 3? Ayan yung mga numero. Etong nangyari ng set number 2, Oh, 2. nangibabaw talaga yung opensa netong UE. Napakaraming pinakawalang bomba. Kung sa net defense naman, yung black points nila halos sa parehas lang, service aces, lamang lang ng isa yung UE. Sa errors, halos wala, konti netong errors eh. Etong errors ng parehas na team, konti. Pero yung atake ng UE, ang nangibabaw talaga dahil yan sa diskarte ni Madriaga. So, you can say that, as you can see on your screens, that's assistant coach Steph Cholico, na kailangan mo i-address, sige, yung depensa. But at the same time, if you can see that the offense of the other team, or in this case, ng UE, gumagana talaga, if you're Mapua, you should at least try to make them work hard sa opensa nila eh. Diba? Kailangan sila rin magkagulo sa opensa. Kailangan, kaya sabi ka ni Coach Aing kanina na hindi pwedeng yung atake mo is para ka lang nakikipag-spike receive. Kailangan talagang may DN, yung killer instinct na pag binigay sa'yo ang bola, pupuntos ka, papatay talaga yung atake mo. Tingnan natin kung ano yung magiging storya ngayon ng set number 3 is just UE. There's one set, actually 25 points away from getting victory number 2. And this third set about to get underway. Again, thank you for joining us, Jay De La Cruz, together with JB Sumagaysay and Kate Reyes. And Kissy Madriaga will start with Jelle Gajero, getting tugged right there by Vanna Basbas. Rica Blanca just sending it too long. And of course, Mapua, meron din silang ibang nakita. Yung line judge natin. Yung line judge. Tignan natin from our vantage point. That was a bit close. Mapua might have a point right there. Abangan natin ang desisyon ng referees natin. It is a Mapua point. It's Raisa Ricablanca getting that one. Nakita natin na nag-iba yung direction ng bola. Yup. Ganun yun eh. Yun yung malaking bagay doon. Kaya tinitignan rin yung ikot ng bola talaga. Na dapat kung pumalo man yun, hindi ganun yung mag-iikot na bumaliktad eh. And Mapua getting back-to-back points right there. Nakakatuwa to. Nakakatuwa tong player na to. Na si Rica Blanca. Simula nung binigyan siya ng specific reminders ni Coach Aying, nag-react siya. Hindi siya naapektuhan kung paano sinabi. Dinala niya yung words si Coach Aying kung ano yung gustong iparating ni Coach Aying. Kaya ngayon, eto, nagpe-perform, nakakuha ng black points, umaatake, pero ang atake ng UE, hindi mo maaawat. Gaganti at gaganti. Still a different thing, a different problem kung yung Risa Nogales gagana, di ba? Nicole Ong got that one to go. Sabi ko naman sa'yo, Jay, Nicole Ong, kahit kapag kailangan nyo ng puntos, kailangan nyo sa dikdikan, kailangan nyo lumayo, pwedeng-pwede mong takbuhan yan. Kapag gumana na talaga yung Nicole Ong as Raisa Ricablanca got an ace rider off Dea Villamor of all people, di ba? Babalik kasi Nicole Ong. Kung gumana yung Nicole Ong, it will open things up especially for Roxy De La Cruz. Napakatibay nun, yung Villamor. Pumasa. Yun nga eh. Pero doon pa nakakuha to si Rica Blanca. Good start for the Lady Cardinals here. And Jelle Gajero just ended it. Lumilipad. Yun na yung gusto kong term na gamitin sa kanya. Tignan mo naman yung talon niyan, Jay. Yung cross-court attack niya. Kahit may tao, kahit may blockers na nasa harapan niya, wala siyang pake. Great setup. Doon pa lang, papunta pa lang yung bola kay Gohol. Alam mo na maganda yung setup Alam ng tatakbuhan is yung pinakamataas ang porsyento. And if you're Mapua right now, you would want this kind of score to be this way up until the last point. Lamang sila ng tatlo dito. Gajero from the back row, dug by Nicole Ong.
Gohol kay Hana. Wala. Kisi to Gahero again. Back row. Grabe yung Gahero. If all else fails, just go to Jelly Guerrero. Sa likod, sa harap. Kahit saan mo yata papaluin to eh. Kahit siguro sa Pedro Hill. Kahit sa service area eh. Oo. Antay natin sa Sa labas na, Marcelino. San Marcelino. Makakapalo yan. In the meantime, that one sailed out for Riza Nogales. Ito yung kalamangan ng Mapua na kailangan nilang ilayo pa. Lalo na kung alam nila na galing na sa dalawang set na panalo yung UE. And they're in great rhythm right now, di ba, JV? They just have to keep it this way again up until the 25th point. Butatang inabot ni Famulagan. Hindi pa tapos yan. That one just sailed out for Gahero. Another point for the Lady Cardinals. Outside lang pero makikita mo naman yun, Jay. Running at slide play sa likod. Oo, pwede rin. Running play na yung ginagawa nito. Oh, strong serve from Hana de Guzman. That is in! Talk about explosive services, JV. Eto na ang solusyon na nakikita ng Mapua. One more time. Sudden burst on that jump serve. Nagulat ang back row defenders ng UE. It's Mapua sending us to the first technical timeout of set number 3. Tuloy-tuloy lang ang action dito sa V-League Collegiate Challenge 2023. Jay De La Cruz, JV Sumagaysay, Kate Reyes bring you this UE Mapua Women's Division action. And right now, kung ikaw yung Mapua, again, you would want to keep it this way up until the final point. Wag mo nga lang dadagdagan yung mga ganong error. Kailangan nyo pang lumayo. Ilayo nyo na. Kasi pagka nagkaroon ng momentum na naman tong UE, alam nyo na mahirap kalaban. Nice dig by Roxy. Teres Manalo. Middle ang ina-activate ngayon neto ni Gohol. Kasi alam nila na pag may maganda kayong pasa, makakapag-set up kayo, andyan naman sa labas yung Rica Blanca, may De Guzman ka pa. Ngayon, i-activate mo muna si Ong, pati si Manalo. Tin Ecalia, that one sailed out. And Mapua, they're just getting their groove here in set number 3. Sabi ko naman sa Jay, paunahan lang yan makakuha ng momentum. Kung sino makakuha ng unang momentum, siya yung magtutuloy-tuloy, magdidikta ng laro. Again, being with the lead solves a lot of problems. Hana de Guzman finding the open spot. Hindi man yun yung pinakamalakas na atake ni De Guzman, pero yun yung pinakamagulang na pinalo niya. Bakante ang layo ni Angge. Ang naging resolution dito, UE by the way, pumasok itong si Cassie Dongallo. Time out si Coach Obet. Let's listen in. Right, but now we're a little off. All right, so reset, take a deep breath. All right, do what you were doing earlier. You were doing well, keep it up. Right now, you're starting slow. One pass, one set, put it away. Play to win, ladies. Let's go. We need one out, guys. One out lang. Isa-isa tayo. Yung mga call natin, kakalmahan. Kalma. Simpleng assessment mula kay Doc Obet na oo nga, yung laro natin ng set number 2 parang naiwan natin dito sa kabilang court eh. Diba? Let's go back to what we were doing earlier. Gusto ko yung word ni Coach Obet na play to win. Play to win talaga kasi minsan nalilimutan natin, masyado tayong nag-e-enjoy na lang. Hindi natin nalalaman nagpapatong-patong na pala yung errors.
Yun pa eh. Maraming variation yun. Play to win. It's a different thing when you play to win from playing not to lose, di ba? Oo. Tapos, yung pa yung tinatawag na huwag niyong hintayin sila magkamali, di ba? Huwag kayong dumepende sa kilos ng kalaban. Yun. Kasi may sarili Pa. tayong sistema. Tulad niyan. Pero nasa po, sana ni Rica Blanca, Jelle Gajero, back on her scoring ways. Ang nakakatuwa lang dito sa side ng Lady Cardinals ngayon is hindi na sila stiff katulad nung first 2 sets nila. Nakikita ni Coach Aying na nag-adjust din. Tensyonado sila eh. Oo, kanina. First 2 sets eh. Eh, ikaw ba naman lahat ng palo, pinakawalang bomba nung UE. Rica Blanca will get that one. Nagiging problema na ng depensa ng UE yung mga atake ni Raisa Rica Blanca. Kasi ito nga yung sinasabi ni Coach Aying kanina, babalik tayo, na itong si Rica Blanca, nakita niya yung potential during ensayo. Bakit hindi niya na ilalabas ngayon? At eto, nilabas na. We can say that second set timeout na tinawag ni Coach Aying na naging Raisa Rica Blanca show. You could call that the Raisa Rica Blanca huddle. Pero si Ong ang umatake. Ekalia Gajero, dug right there. Back row, Roxy. Still, the ball is alive. Gajero, part 2. Yun yung cross court na may kasamang atomic bomb. Kikita mo yung cross court na yan kahit na yung challenge siya talaga yung cross court neto ni Ong. In fairness, nandun naman yung digger. Andun yung blocker, andun yung depensa. Iba lang talaga yung pinakawalang atake. Raisa Rica Blanca na naman na JV. Grabe. She's just on a roll right now. 13 serving 8. Mapua just keeping UE in that distance. Ito na yung pinakamalaking kalamangan nila. 5-point lead. Nogales was rejected. Gajero, nope. Somebody touched the net on the side of the Lady Cardinals. At kung mapapansin mo, Jay, effective yung nangyayari na inactivate neto ni Madriaga, yung dalawang middle niya. At ngayon, napipilitan si Ong na wag munang mag-react sa outside. Wag munang mag-react kay Gajero. Nako. Nagdalawang isip sa second ball. UE naman na disgrasya ang opensa. Play goes on. Over reception. But there's a net touch on UE. Boy, what a scramble on both sides. Pinanggigilan ni Nogales. Nagkandahawa-hawa yung panggigigil ng lahat ng dosing player nasa loob ng court eh. Both teams actually. Gajero. Ooh, very intelligent play right there. Hindi niya kailangan ng puro lakas. Kailangan niya rin dumiskarte. At ito yung nakita na adjustment ni Gajero na babantayan full swing yung talon ng mga blockers na itong Mapua. Kaya kailangan ko hanapin kung saan naman yung butas. Back set, Hannah de Guzman, all power that time. Speaking of power, kailangan hindi lang si Gajero, hindi lang si Don Gallo, kaya rin niya nila Roxy at ito ngayon yung de Guzman. Kaya yung palo pa ni Hannah de Guzman na talagang sa likod eh, sa likod ng gagaling. 15 serving 10, Madriaga to Nogales. She was dug. Roxy. And she gets a point. Kakasabi ko lang na nakikisali na sa palakasan. Etong si Roxy. Nako, hindi na gusto ng UE yan. It's Mapua sending us to our second technical timeout here in set number 3. Back us here inside the Paco Arena at magbabalik rin kami dito sa Biyernes. Ayan yung mga labanan natin. Women's Division will start things off
FPU Enderan ng alas 10. Susundan ng UE San Sebastian. Then, ang mga laro sa men's division, our last 2 games for Friday, you have Perpetual Help kontra UST. Then you have NU versus Emilio Aguinaldo College to close off our Friday quadruple header. Hindi tayo magkikita ng Friday. Hindi. Oo. Pero sama-samahan nyo pa rin kami sigurado sa bilig.ph at sa bola.tv. Lalo na, ang daming nanonood sa atin. Totoo yan. Ngayon, halos puno na dito sa Paco Arena. Lalo na't pumapalag dito ang Mapua. At yung depensa ng Mapua, ay ba, nagbimistulak Intramuros wall ito, JB. Inahanap natin yung depensa kanina kasi first 2 sets nananaig talaga yung opensa nito ng UE. Yung depensa na hinahanap natin sa Mapua, eto, nag-uumpisa ng ipakita nila. And it's a complete game right now on the side of the Lady Cardinals. Talking about this third set. Save for that service error. Gumaan na yung kilos nila. Mas ano na sila, mas relax na kumpara ng mga naunang set. Again, if you're Coach Aing Esteva, it's just that you would want your ladies to keep it this way up until the end of this matchup. In the meantime, Dong Gallo connecting. Si Dong Gallo naman ngayon, papaganahin ni Madriaga. Considering ang layo pa ni Cassie Dong Gallo dun sa net, ha? So, talk about the athleticism of Cassie Dong Gallo here. Samantala, Hannah de Guzman got blocked. Down to a 4-point lead. Kailan kaya pag nagtuloy-tuloy ito, expect a timeout from Coach Aing ng mga down 3, down 2? Pag nag-15 siguro. Pag nag-15, tingnan natin kung sinong tatama sa atin. Sige. Hannah de Guzman, nope. Madriaga, Tugahero, no. Si Manalo nag-set. Ay, maganda sana yung plano ni Hannah. Hindi na hinantay ni Coach Aing. Hindi na maghihintay dito si Coach Aing. Tawag na siya ng bumbero dito. Let's listen in sa kanilang huddle. Nakakasaka kagi doon. Sige lang, upakan. Wala tayo magagawa na doon. Na-set na lang maayos na gano'n. Diba? Di habaan mo lang ng habaan. Huwag mo lang, not over. Not over yun. Pati drop ball mo, not over na eh. O ngayon, kailangan nga natin makareceive ng maayos. Yung bola, sinasabi, pinapasok, inaangat lang ng middle. So anong gagawin natin doon? Ba't di natin madiretso doon sa center position yung bola natin? Kasi doon nga tayo pumapatid, doon sa A-pass natin. Dapat magawa ng paraan yun. Chok, pag wala na, yung porsyentuhan mo, dito ka bumato sa kabila. Nakasiksik na sila doon sa dulo. It's those kinds of reminders na alam mo kasing nakikita mo nagrarally yung kalaban at nawawala na yung mga players mo sa wish o nawawala na sa laro, di ba? So as a coach, sige, ano ba yung ginagawa nyo kanina, di ba? Pero yung instruction ni Coach Aing dito ngayon, sige lang Hana, upakan mo lang. Kasi alam niya na kaya naman eh. Oo. Kanina nga, nakakapalo ng malakas si Hana, di ba? Kanina, nung drop niya, ni-not over nga naman. Di pa niya pinalo, di ba? Eto si Dong Gallo, pinalo. Si Dong Gallo na. Ang kinailangan na kung kanina puro Gahero, ngayon eto naman, yung Dong Gallo. Humahabol na talaga. Kaya lahat ng nanonood dyan, siguradong gising na. 15 serving 17. This is just a 2-point Mapua lead. Roxy. She's still in this, JB. Andiyan ba yung opensa ni Roxy? Hindi lang yung Hana, hindi lang yung Rica Blanca, yung Roxy. Eto na. At magpo-full frontline dito ang Mapua. There's Gwen Espiritu. There's Shell Cabadin. Espiritu will be the setter. Siya magsaserve, si Cabadin ang opposite. So you have the front line of Roxy, Feris Manalo, and Shell Cabadin. 18 serving 15. Miss reception. Buhay pa. Mapua in the offense. Manalo. No. Sending it a bit long. Good idea. Good idea. Yung intention niya na atakihin yung zone 1, andun eh. Kasi alam, kung makikita naman natin, wala naman talagang tao. Bukas eh. Bukas. Pero, wala rin dun yung linya.
Walang Hindi na tao. mahila yung linya. Hindi mo mahihila yan katulad sa Beach Valley. Oo. Samantala, ayan na yung Roxy De La Cruz. If you're UE right now, you would try to address that Roxy De La Cruz problem that is brewing up if you're UE. Mapapaisip ka na kung sino yung bibigyan. Lalo na, andito yung Roxy, andito yung Rica Blanca. Nasa harap na si Rica Blanca, by the way. Madriaga nahabol, just sending it over. Basbas to Rica Blanca. Off speed, no. Ecalia on the other side. Great dig from Basbas. Play goes on. Raisa just sending it over. Sinong offense sa UE? Si Dongallo. Nice dig by Vanna. Ang layo nga lang ni Espiritu. Grabe, yung tapang sa depensa ng cross-court na yun. Inangat talaga. Pinaangat talaga yun ni Basbas. Hindi lang talaga nagkaintindihan kung sino yung magsiset para kay Rica Blanca. Rumedi na rin si Rica Blanca sa offense. Bebuelo na siya. Bebuelo na eh. Babawi si Raisa. Oh, she got that one. Zone 5 connecting for Raisa Rica Blanca. Ibabaw. Ibabaw yung cross-court niya. And Mapua still on a groove here. They're up by 3 as we approach the conclusion of set number 3. Madriaga to Gajeros. Now up front. Rejected! Red block! Ito yung hinahantay natin na net defense neto ni Ong. Just keeping those arms firm to stop that Jelle Gajero attack. Tumawag ng timeout si Doc Obed. Let's listen into their huddle. One pass, one set, one kill around the blocker. What would be the score? Let's go. Finish strong. We're not going to give him a set. Finish strong. Go. Wait lang. Nahirapan tayo eh. Gaganon, tapos ulit makakapuntos sila. So palaging 2-3, 2-3, 4-3. So ang hirap. So kailangan natin consecutive na points natin. Okay? So we have chance. Kaya natin. Okay? Gawin tayo. Tara, let's go. Ang ganda nito, no? The wisdom will come from the coach, the tactical side sa mga players na mismo eh. One pass, one set, one attack. Oo. Yun lang yung instruction doon. Pero yung technical, yung diskarte, bagsak pa rin sa players. Lalo sa setter, si Kisi Madriaga, yung nag-lead nung tactical huddle na kanina. Very tricky serve that time. Madriaga to Ecalia. Ball still alive. Cabadin rejected. Proper setup right now. Rica Blanca got rejected. Another try. Cabadin. Ano ba to? Tumama ba sa blockers? Yes, indeed. Point for Mapua. Makikita natin yung atake na yan. Yung cross-court, tumama daw. Doon kay Gajero. Ikaw ba naman ganyang katangkad? Ganyang kataas tumalon? Tatlo na lang kailangan ng Mapua. Humahabol ang UE. Tandaan natin ang Mapua galing sa 5-setter. So talking about yung character, hindi basta-basta aayaw yan. fresh pa yan. They just have to maintain their composure. And these attacks! Speaking of composure, eto na, nakukuha na ng Mapua yung dapat na momentum na kanina pa hinihingi ni Coach Aying. De Guzman is back. Gohol is back. Mapua just 2 points away from extending this matchup. Madriaga, punta kay Gajeron. She was dug. Kaso, mali yung save doon ni Hannah De Guzman. Papunta sa audience, papunta sa bleachers. Pero kanina nakita mo naman, may nasira na itong Mapua. May nagiba na May yung Mapua. nagiba na. Tatanungin na lang natin mamaya sabihan na lang natin si Coach Aying kung magkano yung babayaran nila. De Guzman, nope. Back to back for Gajero. Walang aayaw. Walang aayaw. Malayo pa yan. Hanggat hindi umaabot sa 25, hindi pa tapos.
Yan yung sinasabi na i-basic lang natin, di ba? Simple, 1 point lang naman eh. Wala naman 2 points sa volleyball. Oo. Raisa, oh! Nice play! And that is good for Mapua. Lahat na peke nung off-speed ni Raisa Ricablanca. Kasi kanina pa palo ng palo eh. Kanina pa nilang hindi mahuli yung atake nito ni Ricablanca. Kaya anong nag-iba ng diskarte, ayun yung naging resulta. 4 set points at the disposal of the Lady Cardinals. Madriaga to Gajero. Ball is still alive. Transition, Mapua, De Guzman, another off-speed. It's U.E.'s turn. Ecalia sending it over. Ricablanca, wawan to sana kay De Guzman, rejected! Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa kayo sa 25. Kaya ngayon, ito, bantay sarado ang atake na yun. 21 serving set point. Gajero is at the back. Gohol to Ong. No! Buhay pa. Dongallo will attack. Ball still alive. Angge, Madriaga, Dongallo. That is out! At eto na. Sabi ko naman sa'yo, hindi pa tapos. Mahaba-haba pa tayo. Ito. Great recognition that time. Raisa Ricablanca just dodging a bullet, literally dodging a ball right there. Mapua gets the victory here in 23 minutes of play. Let's look back at the set 3 highlights, JV. Parang nakakaamoy tayo ng mahaba-haba pang laban to. Kasi gumana na. Mas relax na yung Mapua. Nakadiskarte yung Gohol, yung Ricablanca. At alam mo, sobrang effective na nung atake ni Ricablanca na sinunod niya yung reminders neto ni Coach Aying at sumali na rin yung Roxy. Yung Hana, andyan na rin. And yung Ong, kanina pa naman yan eh. Kanina pa nagagamit yung Ong. Kaya nagresulta ng panalo. Sakto, may set 4 tayo. Ano kaya mangyayari sa set 4 sa aming pagbabalik? Back in this here inside the Paco Arena, Mapua getting a set over UE, 25-21 natapos ang ating set number 3 in 25 minutes of play actually. And the match continues. J. De La Cruz, JV Sumagaysay, Kate Reyes on the call. And you can watch us live at vleague.ph/live. Mapapanood nyo rin sa bola.tv. And of course, don't forget, Solar Sports. Mapapanood nyo rin po ang mga action dito sa V-League Collegiate Challenge 2023. You can scan and follow our social media accounts. You can see the respective QR codes for Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Mahaba-haba to, Jay. Alam natin na nagising na eh. Sanay sa 5 sets to. Kahit sa NCAA, ganyan din ang mga laban ng Mapua. You know it so well. alam natin yan.
And the Raisa Rica Blanca show is not yet over. Hindi pa tapos. Nagising na yung Rica Blanca na hinahanap natin. Napapangiti na eh. Napaupo na si Coach Aying. Nakapag-relax na siya. Nakita niya na naitama na yung kilos eh. So sige, puntahan natin yung perspective ng UE. If you're UE right now, where would you pay special attention to, JB? Kailangan, basahin lalo. Kasi hindi na lang puro Rica Blanca yung maatake. Na-activate na rin yung Roxy, na-activate na yung Ong. Ang dami na, nakakadiskarte na maayos yung goal. Kasi yung depensa nito, nagkakaintindihan na, nagko-communicate na. So ang adjustment na gagawin ng UE dyan is mas patibayin pa yung depensa nila para mapaangat yung bola at i-convert yun ng puntos. At ayan siguro yung sinasabi na make the other team work on their offense, di ba? Masyadong dumepende na yung UE sa sa pace ng Mapua kanina. Oh, look at that attack from Hannah de Guzman. Kagagaling sa error, binigyan ulit ni Trixie Gohol. Abay, pinabawi ka agad, ah. Bawi agad. Ay, diskarte na ito ni Gohol. Para hindi masira yung composure nung kasama niya. And Risa Nogales, she is back right here. If anything, yan yung nawala ng set 3, no? Yung middle. Yung middle na hindi na masyadong na-activate si Famulagan at saka si Nogales. Gohol, punta dito kay Roxy. Kahit sino na yung batuhan ngayon ni Gohol, na-activate niya yung Rica Blanca, yung Roxy, yung De Guzman. Sarap maging setter. Napakasarap maging setter. That's Nicole Ong with a serve. Casey to Dongallo. That one is good. Long set. Walang problema kay Cassie. Mahaba, mataas. Hayaan mo na siyang dumiskarte. Ayan, nakita natin, sumabay pa kay Nogales. Kaya nag-single block na lang dito sa pwesto ni Dongallo. Laking bagay yun pag may makukuha yung middle blocker na hindi naman atake, di ba? Hindi mo naman pwedeng iwanan yung Nogales. Oo. There's Hannah de Guzman again. That ball is out automatically. Tumama. Naunang tumama sa antenna. Yes. Ito sa replay. Ayun, kitang-kita. Kasabay nung pagtama doon sa tape. Gumalaw eh. Oo. 2-point lead for UE. Mapua just keeping it at bay. There's Roxy de la Cruz. Great day coming from Tinacalya. Nahabol pa ni Madriaga. Gahero gustong gawa ng paraan pero ang baba ng set sa kanya. Binaon ni Gahero. Kasi alam niyang walang sasabay na blockers. Binitawan na. So gusto niyang lagyan ng power talaga. Kaso yung power, nangyaya sa bola, bumaba eh. Hindi lumutang. Samantala, over reception. Si Dongallo ang nag-set. Gahero, no. Gohol, back set, Rica Blanca, off rhythm! Pero nagtinginan si Ecalia at saka si Villamor. Nagkatinginan kasi kadalasan yung ganyang sitwasyon din. Lalo na bumitaw na yung blockers eh. So, ang naka-assign dyan is yung tatlong depensa sa likod. Ang kadalasan usap dyan is play right. Kung play right lagi. Kaso si Villamor at si Ecalia nagkatinginan. So, dapat kay Villamor yun. Dapat kay Villamor. Ang baba. Yung tinatawag pa sa traffic terms, right of way. Yung right of way sa akin to, area ko to. Nag-iipon ng error dito ang Mapua at this early part of set number 4. Nako, dinagdagan pa ng ace. Ayan. Yun, nagkatinginan din yun. Nagkatinginan din. Kung makikita mo yung kay Roxy at saka kay Rica Blanca, play right din. Kaya si Rica Blanca tumingin. Kasi kaliwa niya. So si Roxy ang may right of way doon. Dami ko natututunan sa'yo, no? Play goes on. Saan pupunta si Casey kay Dongallo? Ibabaw talaga, Jay. Ang hirap pigilan, lalo na kung pinapadaan niya kay Gohol. Nagtutuloy-tuloy na ang puntas dito ni Cassie Dongallo, and UE just sent us to our first technical timeout in set number 4.
Back in us here inside the Paco Arena, 8-5. UE ang lamang dito sa set number 4. Jay De La Cruz, JV Sumagaysay, Kate Reyes on the call here. At Mapua, hinahanap yung opensa nila. Nandun yung depensa ng UE. Go Hall, good idea. Ang lapit sa net, nagawa ng paraan. Caliano, ball is still alive. Hannah de Guzman, na traffic. Pero tuloy lang. Wala yung tira ni Pamulagan. Go Hall, 1-2. Dongallo back row. Roxy, got it. Nakita ni Roxy yung butas dun sa cross court. Kasi nakita niya, nag-react na lahat eh. Nagpunta na sa yung drop ball si Dongallo. Yung cross court lumuwag. Lumaki yung sakop ni Angge. Kawawa naman. Ang laki ng lote ni Angge Reyes na kailangang bantayan doon. Dalawang zone yung binantayan niya. Sabi ni Gajero, sige, bawiin natin yan. Binawi naman agad. I won't be surprised if Chele Gajero would end up with 20 attack points in this matchup. Kanina pa eh. Kanina pa. Rica Blanca! Eto rin. Humahabol din to, sigurado ako. Ano yung sinasabi dito? Day by day, diba? You can see the improvement. Kung ikaw yung Raisa Rica Blanca, day by day, match by match, you could see you develop your game. And if you're Coach Aying Esteban, you would be the happiest coach in the world. Pag nag-umpisa yung Mother League nyo, ganyan kalakas yung pinapakita. Nakita na yung kumpiyansa. Oo. Raisa wanting to finish this one up. Palakas lang. Good idea sana. Just overshooting the mark. Alam pa rin niya kung saan niya itatapon yung atake niya eh. Alam niya kung kanino niya dadalhin, yun yung execution na lang talaga. Tsaka makita natin, galing sa malayo yung set na yun. Deskesia kay Famulagan. There's Raisa again. Butata nga lang inabot. Ang tangkad kasi no Risa Nogales. Ang tangkad. Tapos yung katabi pa na Gajero, ang taas tumalon. Oo. Pero pag tinignan mo yung block nung dalawa nung Gajero at Nogales, kala mo magkasitangkad sila sa ere. And that service error halted the rally for the Lady Red Warriors. Mapua just trailing by 3. UE just doing enough to keep some distance. And that error won't help the cause of the Lady Cardinals. Hindi kayo pwedeng mag-commit ng ganun. Pero syempre, kailangan mo pa rin mag-take ng risk. Diba? Kasi hindi mo pwedeng bigyan ng mahinang service etong UE. Kasi talagang ang balik sa'yo ay bomba. Oo. Nice recovery from Mapua. Ang baba lang ng palo ni Hannah. Natawa na lang si Nogales eh. Kasi dapat yung pattern na yun, dalawa pa rin sila ni Madriaga magpa-block eh. Binitawan niya. Usap-usap muna sila Coach Aying. Let's listen in. Hindi na kayo matras, nandyan na kayo. Anong mangyayari dyan? Paano kayo atake ng malakas dyan? Diba? Nagkagulo na, nagsipas na, nagdipas na. Nandito pa rin kayo, pinapanood yung kasama nyo. Wala na ibang option na bibigyan, kundi kayo na lang eh. Ito gagawin, di umatras kayo, tapos umatake ng malakas. Then Hana, ano nga kailangan gagawin? Short ball yung bola, wild yung bola, ano gagawin? Habaan mo lang, ba't pinipilit mong patayin? Wala na nakaliyad ka na paano mong papatay yun? Diba? Di ko wala lang muna ng paraan, then reset natin kung ano yung ginagawa. Ano yung sinasabi sa inyo ni Coach OG? Oy, dumistansya kayo sa net. Hindi, huwag kayong sumiksik. Huwag kayong sumiksik. Huwag kayong sumiksik. Lalo sa akin. Oo. Lalo sa akin. Alam na alam ko yan. Hindi ano na yan. Reminders na yan. Kasi nga naman, di ba? Lalo na set number 3, nagkaroon ng lakas yung mga palo nila, di ba? And tamang distansya. Oo. Tamang distansya. Where's the response? Tamang approach. Communication. Puntos ang resulta. Very productive timeout coming from Coach Aying Esteban. But still a 4-point lead for you. Nogales got that one to go. Ang saya-saya na ito ni Nogales. Bilang middle blocker, alam ko tuwan-tuwa ka rin Oo, kapag marami kaming bola, syempre. Kasi ang ano niyan is, pagpadulo, ang dami mo inaatake sa umpisa, pagdating ng dulo, magiging effective ka.
sasabayan ka na. Kasi minsan kahit hindi kami bigyan ng palo, okay lang. As long as na nakikita namin yung middle ng kalaban, nagko-commit sa amin. It means effective kami. Sino ba setter mo nung college ka? Tahan Langit. O si Tahan Langit. Sigurado nakikinig na nanonood sa'yo si Tahan Langit. Alam niya na rin yan. Oo. Back to live action. Dongalio was dug. Rica Blanca created something. Nogales again. Nice. Oh, teka. Referee saw the ball touch the floor already. Mas nauna daw tumama. Tignan natin. Parang... Looks close. Looks close. Oo. Nevertheless, if you're Mapua, you can't dwell too much on that, diba? There are a lot of opportunity to inch closer, even though Mapua might have a point there. Bawi na lang. That's just too wide coming from Hannah de Guzman. Medyo dumikit yung set. And that will send us to our second technical timeout of set number 4. It's 16-10. The Lady Warriors ahead. (16-10) is the count. UE up here in set number 4, and they are ahead as well in this matchup, 2-1. After this one, it's going to be the men's turn to take on the volleyball court. Ateneo at San Beda ang mag-umpisa ng mga laban dito sa ating men's division in the Wednesday edition of the V-League Collegiate Challenge. Meanwhile, here's Dongalio, got dug. Mapua saving it. UE, another try. Famulagan, dug there. Another try for UE. Si Madriaga na ang pumalo. Siya na. Sinet na ni Famulagan. Ikaw na. Hindi ko napatay kanina. Sige, subukan natin sa'yo. Good set, Famulagan. Good set. At least meron ka na nakaguhit doon na one excellent set. Oo. 17 serving 10. That's Riza Nogales serving. Karkado yung service. Back set to De Guzman. Butatang inabot. Kisi. Nag-slide si Famulagan. Wala pa rin. Roxy. Drop. Kagulong opensa. Gahero with the finish. Narinig na naman natin yung bomba ni Gahero. And watch just how she glided in the air with that one. Si Rondina yung nakikita ko sa batang to. Bright future for you. And the explosiveness, diba? You can't deny it. Yung athleticism na sinasabi natin kanina. One-handed set. Nagparamdam din ng palo dito si Therese Manalo. Nakisali na rin. And Mapua will don a full front line here with the entry of Espiritu and Shell Cabadin. 11 serving 18, a relatively tall mountain to climb for the Lady Cardinals. Pero doable Lalo't medyo malayo-layo pa sa 25 ang UE. Hindi yan basta-basta. Kailangan makabuo pa kayo ng momentum, malaking kalamangan pa. Gwen Espiritu with the serve right here. Dongalio relatively being checked here
in this match compared nung laban nila against Enderan. Pero pupuntos pa rin ng UE. Gusto na ng panapos neto ni Pamulagan. Parang kahit sino bigyan mo. Yung dalawang middle mo, may Nogales ka, may Pamulagan, may Kalya, Gahero. Lahat na eh. May ace pa. May service ace pa para kay Madriaga. Kisi Madriaga in this latter part of this matchup, dito nakakahabol ng puntos. Napa-atake na kanina ni Kay Pamulagan. Nag-iipon na rin ng A. Samantala, sa kabila naman, Teris Manalo. Saktong-sakto doon sa Zone 5. Sukat na sukat. Mapua's not yet out of it here. Di pa tapos. Kisi Dongallo. Grabe din tumalon. Ayaw rin magpahuli kay Gahero. Kung kaya niya, kaya ko din. Kaya siguro pinatake. Kasi nasa backline na siya eh. Paano na eh? Papunta na sa likod. Oo, papunta na sa likod. 4 na puntos lang hinahabol dito ng UE. 4 na puntos lang kailangan. Make that down to 3. As UE got that block point right there. Check out what happened. Nice block coming from Jelay Gahero. UE just 3 points away. Mapua trying to salvage some points. Rica Blanca. Ayaw pa rin bumitaw. She's not yet done. Hindi pa tapos. Serving 22. And the thing is, Mapua, halos nagsunod-sunod ang mga laro nila. Ang susunod pa nilang laro sa September 1 pa. That's next Friday. Matagal-tagal pa. So that's a long rest. And if you're Raisa Rica Blanca, as that ball is still alive, it's saved. Great save by Mapua. Ekalya. That went out. Good effort, good hustle para sa side ng Lady Cardinals. Hindi sumuko ang Mapua doon. Hindi pwedeng sukuan. Lalo na kung ganyang padulo na. Endgame na. Nag-ahabol kayo. Kaya lahat ng bola kahit saan pumunta yan, hahabulin na. UE will go to Gahero. No, she was dug. Rica Blanca out of possession. Madriaga, Pamulagan. Para di nagkaintindihan sa setup na yun. Rica Blanca finding the open spot. Ayun na naman yung malaking sakop ng cross-court. Kasi kung makikita natin yung pattern netong UE, double block, so yung open, pumupunta, nagre-react para doon sa drop ball. Favoring too much yung drop ball. So yung area dito, sa zone 2, zone 4, tsaka zone 5, bukas lumalaki, na bukas. Lumalaki. Jelay Gahero wanting to end it. Binawi naman agad. Oo. Di ready doon si Coach Michael Alpapara. Sa kanya na dapat yung dig eh. But Jelay Gahero, my goodness, all match long. Consistent yung lakas ng palo, yung elevation, di ba? And UE just needing 2 more points. In the meantime, Nogales, no, yes! Akala mahuli, Batrisa Nogales. Hindi, ginawa ng paraan. Oo. Check out what happened. Na ano na eh, andito na eh, nasa, ang baba na eh, nasa, ano niya na eh, halos hindi niya nakuha yung tamang reach. Inangat lang. 8 match points at the disposal of the Lady Warriors. Rica Blanca, no, rejected that time. Espiritu, Toshelka, Badin Butata! Grabe. And that will do it. Ang galing ng basa nito ni Nogales. Hindi siya basta umaalis doon sa base position niya. Patiently waiting para sa atake na yun. And ayun, huling-huli niya. There's the winning block. Great defense applied by Nogales and Gahero, making sure that Shell Kabadin attack won't go through. 25-16, our closing set score. UE getting this one, getting their second victory here in their campaign in the V-League Collegiate Challenge. But if you're Mapua, boy, especially that set number 3,
You would want to keep it in your head and you would want to play that way over and over again. But if you're UE, you would want to see more of that Jelay Gahero monstrous attacks. Even the way she reads the ball, pati na rin sa depensa, isama mo na at siya ngayon ang kasama ni Kate Reyes. Kate, take it away. We're here with the explosive Bomba UE high flyer, Jelay Gahero. Congratulations. Jelay, timeouts by yourself kanina, first 2 sets, kayo-kayo lang. Opo. We used to do that po kasi our coach told us na lahat naman na sa training sinasabi niya na. So sa game, we should coach ourselves na. And syempre wala na silang magagawa. So we have to do it on ourselves po. Last na, kayo-kayo nila, ikaw pala, ang dami natin nababasa and ngayon, pinakita mo na naman, dumadami tuloy yung mga CC Rondina comparisons. Anong masasabi mo? Yeah, very po ako, parang na-overwhelmed po na kino-compare po ako kay Ate CC. She's a really great player po. And thank you po ako. Thank you. Jelay, straight from Naga City. May gusto ko bang batiin dito at kung saan man? Binabati ko po yung family ko and sa mga nagsusupport po sa UE. Thank you for supporting UE po and thank you po. Thank you, Jelay, and we'll see you next game. Thank you. Maraming salamat, Kate, and congratulations to Jelay. Flattered din siya, no? Doon sa CC Rondina comparison, no? Pero balikan natin itong buong laro na to. Same pattern dito sa UE. They started with the middle and everything just clicked, JV. First 2 sets, akala natin tatapusin na nila pagdating ng third set. Pero nagising at nakinig sa reminders ni Coach Aying, etong si Rica Blanca. At hindi lang si Rica Blanca, kung hindi yung buong team. Nakapag-relax na sila at nakuha nila yung panalo. At syempre, nakita na natin yung Mapua subok sa 5 sets. But this time, nangibabaw talaga yung atake neto ni Gahero. Safe to say, the attack arsenal of you is just too much. Nangibabaw yung opensa sa depensa. Kahit na may rise sa Rica Blanca who tried to keep Mapua in this matchup, but it's Jelay Gahero and companies. Again, it's just too much for the Lady Cardinals. Susunod po, San Beda University Red Spikers kontra Ateneo Blue Eagles Men's Division na labanan na po ang ating masasaksihan. For my partner, JB Sumagaysay, our courtside reporter, Kate Reyes. My name is Jay De La Cruz. This has been a presentation of Sports Vision Management Group Incorporated. Tuloy-tuloy lang ang Vili Collegiate Challenge 2023. Volleyball is back dito po sa Vili. Quite a rally we have here